Matapos nga ang 6 na araw na karanasan namin sa Hong Kong, ay eto na yung pang-7 araw na kinakailangan na namin bumalik ng Pilipinas. At sa pag-uwi nga namin, mayroon kaming mga hindi inaasahan na pangyayari na nakakalungkot. Sa likod ng masasaya na alaala na nagawa namin sa Hong Kong, ay mayroon palang mga ganitong pangyayari na haharapin namin. Ngunit alam nyo ba na sa panghuling araw namin na ito na may hindi magandang nangyari ay meron din kaming mga natutunan na kung muli kaming bibigyan ng pagkakataon na makatungtong ng ibang bansa ay hindi na ulit ito sa amin mangyayari. So guys, this is the last day in Hong Kong kaya may natutunan kaming salita. Kong Hai Pat Choy! Library pa. So guys, palabas na kami ng hotel at pupunta na ng airport kasi ang boarding namin is 11. So ngayon ay magna-9 na. Sana umabot. Diyan na lang naman tayo. Mas mabilis ang ano. Happy naman? Happy. Pagod pero happy ano? Solid. Matropa tayo. Palabas na kami ng guys, ng building. At talaga nagdi-decision kami ngayon kung mag-MTR kami or magbabas kasi feel ko pag nag-MTR kami aabot kami kapag kabas. Medyo matatagalan kami kaya tara magtanong-tanong na rin tayo sa mga kababayan natin dito para masigurado tayo guys. Uwi na kami Saan? sa Pinas. Pare naanto ko pa. Walang tulog. Di ba ako pinagtulog ng biryani kagabi? Grabe no? Oo eh. Naubos yung biryani kagabi? Oo, sarap. Naubos nyo? Grabe, sa akin di ko kaya talaga. Okay. Yung gutom, parang gutom tas nabigla yung sobrang dami ng pagkinain. Nang makababa kami ng building na tinutuluyan namin, ay mayroon na lamang kaming natitirang 2 oras mahigit. Kaya namang oras na to talagang nagmamadali na kami. At hindi pa nga namin alam talaga kung saan man kami mas mapapabilis upang makarating kaagad kami sa airport. Pero dahil nga sa sinabi ng mga napagtanungan namin na MTR daw talaga ang mas mabilis kaya dito na kami pumunta. Guys, eto nagpapaba na kami ng MTR. So nagtanong kami, MTR talaga ang the best. Ano kaya? Go Mek. Ano JM, okay lang? Kaya nito. Kaya? Sige na, dali na anak. Walang time ngayon mag-arte muna. Kasi may iwan tayo ng airplane. Tara. Oo, may siksakan doon anak ko. So ngayon guys ay kinakailangan na namin bumili ng ticket dito sa customer service kasi doon may machine naman pero mukhang matatagalan kami kaya dito na lang. Si Rans na yung bibili dito sa cashier kasi ito ginawa namin kahapon. Alam nyo, sa totoo lang habang nakasakay kami sa bullet train na ito ay medyo kinakabahan kami kung aabot ba ang oras namin. Pero wala rin talaga kaming kaalam-alam na kinakailangan pala na 3 hours before ay kinakailangan nasa loob ka na ng airport. Pero dahil nga meron din kami mga bata na kasama at napakarami naming gamit, isa rin ito sa nakakapag-antala para sa biyahe namin patungo ng airport. At oo nga pala, idagdag na rin natin dito yung na-late din kami ng gising. Dahil na rin nga siguro masyado kaming nag-enjoy sa Disneyland. Kaya halos mag-aalauna na ng madaling araw na makauwi kami nun. So guys, yun, finally, dito na kami ngayon sa loob ng bullet train papunta ng airport. At meron na lang kaming 1 oras at kalahati. Sana umabot kami para, at saka sana wala maging aberya para dire-diretso. Smooth din na abot kami nito. Dito sila si Marcos. Si Ras dito, doon sila Max sa kabila. Tapos si JM, si MJ na saan? Andon, kasama ni JM. Kaya naman nang makasakay kami ng huling train na ito, nasasakyan namin patungo ng airport, ay makikita natin dito
na halos lahat talaga ng kasamahan ko ay bagsak ang kanilang mga katawan dahil na rin sa pagod na nadanasan namin. Dahil nga alam naman nating lahat na kapag ka mamamasyal ka ay talagang nandyan yung mapapagod ka. Pero ganun at ganun pa man, ang mahalaga doon ay yung masaya. Isn't it true? The truth will finally come out when you feel empty and afraid. I am on my way. At habang nasa loob nga pala kami ng sasakyan na ito, ay mayat maya din ang tingin namin sa orasan dahil nakikita namin na mayroon na lang kaming 1 oras at halos 30 minutos. Pero nakikita din naman namin na malapit na kami sa patutunguhan namin na airport na halos siguro 5 minuto na lang ay nandoon na kami. At sa hindi nga namin inaasahan na pangyayari ay nang makarating kami ng airport ay ganito ang sumalubong sa amin. Note to self, you don't need to be anywhere but here. And I found some peace in me. And I found some peace in me. So guys, nandito na kami ngayon sa airport kaso nga lang nagka-problema kami ngayon. Naiwan kami ng flight. So mali kasi yung pagkakaintindi nila sa sinabi ko kagabi. Sabi ko alas 7 kami alis o alas 8. So ang ginawa, ang naging alarm alas 7. Kaya ayun, naiwan na kami ngayon. Then hindi na kami pinapayagan kasi nga 2 to 3 hours before dapat yung boarding, dapat nandoon na sa loob. Pero nandito pa din kami, 1 hour ano na lang mahigit, kumbaga 1 oras at 10 minutes na lang. So wala na sa 2 oras, wala na sa 3. Kaya di na kami pinapayagan pumasok sa loob. At heto na nga, dahil nga sa pangyayari na ito na naiwan kami ng aming flight, kahit na nakiusap kami, wala pa rin nagawa. Kaya't wala kaming choice kung hindi mag-stay na lang dito at magantay sa mga susunod na pwede naming masakyan. That it was always you. Something in your eyes, it was all so true. Every step I took, they all led to you. Ayun nga lang yung nakakalungkot na pangyayari dahil kinakailangan na naman namin magbayad ng panibago para sa aming panibagong book. Pero wala kaming magagawa, wala na kaming choice kung di i-grab na lang yun. Kasi nga ang gusto lang naman namin ngayon ay makauwi na kami ng Pilipinas ng ligtas. Another minute without you, and I will love you in the dark. And if you ever fall out, please don't leave me out, 'cause I will love you till I'm gone. At matapos nga ang halos 15 oras na pag-aantay namin dito sa airport, sa wakas ay dumating na rin yung magiging flight namin. Kaya't kami hindi na namin sinayang yung pagkakataon para nang sa ganon hindi na ulit kami maiwan. Naglaan na kami ng halos 3 oras para makapasok sa loob. At least doon na lang kami mag-aantay sa mismong gate. At ayun, nandirito na nga kami at nagpapahinga. Yung iba namin kasama naglaan pa ng oras para makatulog, para makabawi naman sa mga puyat at pagod na nangyari. Okay guys, so ngayon sobrang pagod at nandito naman na kami ngayon sa sa exit, papasok na aeroplano. Pero nakapasok kami dito ay magta-12 na. Pero sa awa ng Diyos, nandito naman na kami at move on na lang sa nangyari kanina. Yun na lang kailangan gawin. So yun, safe travel na lang yung kinakailangan natin hanggang makarating tayo sa bahay. So Marcos, tired ka? Tired ka? Wawa naman. Tagal kasi na pinag-stay namin dito guys. Almost from 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Almost 16 hours. Yes. Diba? Almost 16 hours. Yeah. Tired si Marcos at nandito lahat ng kasama, kompleto naman kami. At si JM, si Makarga, si Cairo, Marcos. Tapos, Ando sila sa kabila. Si Rans, andito rin. Uwi na po kami Pinas ng anak ko. O Cairo, kamusta ka naman? Tired ka din? Mamakahawa po. Tired din si Cairo. Antok na yan, patutulugin ko na muna. guys,
Ako, ikaw pati. Ang dami dito. Sabi dati tao. Ang dami dito. Puro, ano, hindi naman tayo dito. Yun o, guys. Yun o. Sakay kami dun ba? Guys, na stayan namin. Ito yung ano, comfy. Ikanta ka pagdagdagan mo. Ito, inay. Awit ko lang pa. Salagayin mo lagay. Oh, meron steps na inay. Ito, pag-upuan, stay yan dito. Wala naman na. Ito, Awang ko nila. Nagpubad. ito. Lambutin po. Ito yung daddy ko. Hindi kagaya nito kung sana kung makikita. Oo, isang itlog. Pero sa ulo. Nandito kami yung kinang. Ang layo ng ano dun. Puro na yun tayo nun. Yun kanina. Yun o. Ito yung ano. Ano yun? Bus. Guys, so andito yung bus yung sakay namin kanina. Best friend ko dyan kanina. Ininis ko na. Guys. Ito yung number 22. 22 guys. Andito kami sa yellow 22. Nakita ko kanina yung bus dito. Pero ano gawa nila? Huwag ka magtuon dyan. Mga naralo sila ng mga sakyan. Natutulog dun siya. Oh. Tulog. Ay. Nakita ko nagtakbo. Wala. Guys. Uy. Tama na kaya, pahinga ka. 请注意乘搭交通系統 228 Mamaya na mag-vlog na ako. Bye! Okay guys, so time check tayo. Ang oras na natin ay 1 AM. So ito, pinauna na kami kasi may baby si Cairo at si Marcus. Kaya ngayon naglalakad na kami, papasok na ng aeroplano. Then sila naiwan pa dun sa likod. So yun, biyahe na rin tayo sa 16 hours na pag-aantay. Sundown and salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Still acting like a child, feeling like nobody gets it. I always start these fights, don't hate my guts right now, 'cause I'm still figuring it out. You're the silver lining when I can't seem to. Sa mga nangyari sa amin sa Hong Kong, marami kaming natutunan, marami kaming naranasan. Merong masasayang pangyayari at sa huling araw nga, ito, merong nakakalungkot din na pangyayari. Pero, ganun at ganun pa man, isa lang naman yung importante sa amin. Yung naranasan namin ang mga bagay na ito ng sama-sama. You're the silver lining. Small talk, I'm busy. At matapos nga ang naging halos 3 oras na biyahe namin patungo sa aming tahanan sa bayan ng Candelaria, ay eto naman ang mga nangyari sa loob ng aming tahanan. Okay guys, so yun, ito yung continue ng vlog natin. Matapos nga yung mga naging problema namin sa ayun, sa airport ng Hong Kong,
ay sa awa ng Diyos kahit paano naman, kahit sa likod ng mga nangyari sa amin na hindi naasahan ay ang pinaka-importante pa rin ay nakauwi kami ng safe dito sa bahay. So dumating kami sa airport ng Hong Kong ng 5 a.m. and then nagbiyahe kami na traffic kaya nakarating kami dito kanina ay tanghali na rin. So pagod lahat. Sila JM andun sa labas, then sila Rans andun doon din na di ko alam kung anong ginagawa nila ngayon. Pero kami talaga medyo pagod din sa biyahe. At nandito din si Cairo. Ayan o, si Cairo kakagising lang. Cairo, pagod ka mahal? Pagod yung mahal ko? Pagod ang mahal oh. Galit ka? May jet lag pa. May jet lag ka pa? Grabe mga nangyari sa atin. No? Mga unexpected na medyo masakit-sakit din sa ulo. Masakit sa ulo, masakit sa bulsa. Kaya nga pero ang pinaka-importante pa din naman ay mahalaga. Yun yung mga hindi inaasahan na pangyayari. Ano? Na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Diba Cairo? Si Cairo nga, oh grabe oh, pagod na pagod yung buhay mo. Smile ka naman dyan. Smile ka naman. Para makita naman na matanggal yung pagod namin. Sige nga. Smile ka nga. Wala rin sa mood si Cairo. Pagod din talaga eh. Sa naging biyahe namin. Ayun, yung mga gamit namin nandito pa nga. Oh. Yung maleta hindi pa naipasok. Ayan. Grabe. Ito yung sinasabi na lesson learned sa mga nagiging natin sa buhay. Kasi kung di ka naman magkakamali, hindi ka matututo. Sa totoo lang, nagtataka din kami kasi doon sa airport, nakita namin nung matapos na kami makapag-book. At pinagtatakahan lang namin, bakit may nakalagay doon sa airport na within 30 minutes. Ang laki-laki doon sa side. Doon sa side ng mga ang tawag doon yung pinagkikilohan ng yung pinagkukuha na ng Air ticketing doon. Sa air ticketing, yung sa pinapakitaan ng bakit may nakalagay na 30 minutes before? Bakit may nakalagay doon? Yung pinagtatakahan naming lahat kanina. Pero ayun nga, sabi ko nga okay lang yun kung ano pa man kung meron man sa ating ginawa doon na mali or sa kanila naman yung balik nun Pero kung wala naman at kami talaga mistake namin, tatanggap naman namin na kami talaga ay dumating ng 1 hour na lang mahigit yung natitira. Pero yun nga, kung yun yung protocol nila, yung 30 minutes doon, so ibig sabihin pasok pa kami kanina dapat. Ano? Oh, tsaka first time na napunta tayo dun sa may sa may self baggage. Sabi nila kung doon daw sa mismong ikaw na yung magta-type. Yung magta-type sa sa QR ganun yung abot doon tayo sa kung tayo mismo yung nag-typing ng baggage. Tapos hindi na tayo nagpunta doon sa may Oo, kasi mismo, bukas pa yung immigration nun. Kaya nga. Sila lang ang nagsabi na hindi na pwede. Na. Lalo nakita nilang madami tayo. Na nila yun. Kasi alam niyo ba yung nangyari sa amin before kami dito umuwi? Ang sinakyan na namin ay GBA ba yun? Anong meaning nun? GBA ba yun? GBA. Parang GBA yung airlines na yun So yun, sa totoo lang dumating kami doon sa sa mismong gate na ng eroplano ay parang pinapasok kami ay natitira na lang na minutes ay parang 30 minutes na lang. So ibig sabihin kung 30 minutes kami pinapasok doon sa loob, yung 1 oras abot pa sana yun. Oo. 'Di ba? Kasi mabilis na lang sa immigration pa uwi. Wala naman ang ibang tanong-tanong, wala nang Hindi basta naman dire-diretso na. kagaya dito. Hindi naman kagaya dito, diretso na. So ibig sabihin yung 1 oras na yun kung tayo nila pinayagan doon, may 30 minutes pa tayo para dumaan ng immigration at pumunta doon Doon sa lang pala sa may sa may baggage na nagkaroon ng problema sa may baggage kasi iba-baggage lang naman natin yung natin doon Yun lang yung tas kukunin yung boarding pass, yun lang yung doon kukunin. Bakit hindi pinayagan 1 oras mahigit pa yun yung Kaya nga. natin. Ibig sabihin kung 1 oras at 10 minutes ay dumating, pinatitira 1 oras at 10 minutes. Meron pa tayo sa 30 minutes na 40 minutes. 'Di ba? Kasi 10 minutes pa 1 hour and 10 minutes Tsaka ihalin tulad mo dun sa naabutan natin dun na mag-asawa. 2 oras, 3. Oh, 3 oras. Tsaka 2 beses na silang nag-book. Ayun Sinabihan na naman silang sarado na ulit ng Kaya pangalawang book.
Kaya naman pang low mo kung hindi lang sila nakiusap na wala na sila siguro nanghinayang na sa pera para kumuha na naman ng panibagong ticket, then nakiusap na baka pwedeng i-move na lang sa ibang flight. Then yun, pinagbigyan na kasi talagang pwede na silang mareklamo nun. Nagsasalita na siya doon na ini-scam nyo na ang mga tao. Oo, nagsalita. Kasi nagsabi madami siya. na daw silang kinancel flight Ganun. that time. Sinabihan niya ng ganun, di ba? Sinabihan niya daw na na nangi-scam na kayo ng mga tao. Kasi nakita naman nila nakakabook lang ulit ng panganibagong ng ticket. Tapos 3 hours pa yung nakalaan sinabihan na namang sarado na naman ang gate ng Cebu Pacific. Ayan, Cebu Pacific po yung yung airlines namin that time. Yan, so ang lesson na lang din siguro para makaiwas tayo kung may mga ginagawa mo silang gano'n mas agahan na lang talaga natin siguro mga 3 hours kung sa loob ng 3 hours kung ang flight mo ay alas 11 ng umaga, dapat nandun gabi pa lang. yung iba ganun talaga ginagawa. May mga gabi nagko-comment pa lang. sa live natin na ganun ginagawa nila kasi natatakot nga silang ganun yung Takot gawin. silang ma-closean. Takot silang ganun yung gawin sa kanila. So sa amin naman, ang tutunan namin, kung sa loob ng 3 hours dumating at ginanong ka pa rin, talagang wala na sa atin yung problema nun. Pero to sa nangyari, sige admit namin na problema namin, na mali namin. Ganun na lang. Para hindi ka na rin stress mag-isip na bakit nila ginawa yung ganun. Isipin mo na lang ikaw na lang may mali para nang sa ganun sa susunod na lang agahan 4 na oras, 5 oras. Kung pagsarang kanila sa ganung oras, sila na may mali doon. Pero yun, maging lesson na lang din sa amin. Hindi, dito. sa pa din, sa nakapag-anuhan pa din dito sa immigration sa atin, kahit medyo late, yung natin nun, ilang minuto na lang. 5 minutes. 5 minutes na lang, pinapasok pa din po kami noon. Oo nga. Kasi alam nyo naman yung sobrang higpit. Pero yung 5 minutes na yun guys, nasa immigration kami noon. Pero imagine nyo pagkakatanda ko noon is 5:55 ng hapon. 5:55 ba? Hindi. 8:55 ng gabi yung flight namin. So parang 8:50 na lang, 5 minutes na lang yung natitira. Nandoon pa kami sa immigration nun. Pero sabi ni sir, sige na, 5 minuto na lang, takbo na kayo. Nakaabot pa kami. Umabot pa kami, 5 minutes. Pero sa immigration yun, hindi dun sa ticketing. Pero yung 5 minutes na yun, maiksi na yun kung tutuusin. Kung pinapasok nila kami kagad, kahit na 30 minutes pa yung natitira sa immigration, o 40, o 30, makakaabot pa rin. Tsaka may final call talaga. May final call ang lalo tayo, dala-dalawa yung natin. Bata. Baby, may baby, months old. Kaya yun considered talaga. Ang daming nag-comment din, consider talaga at priority talaga yung yung may bata. At di ka man magdali-dali at nandun sila sa dulo yung air ticketing ng airlines nila. At saka yung pinakamahiwaga doon yung 30 minutes na nakalagay doon. 30 minutes before. Laking-laki. 20 minutes. 30 nakasulat. Ang laki-laki. Okay. Ang laki nun 30 minutes basang-basa namin yun. Pero okay lang yun. Tara, tingnan na lang natin mga kasama natin dito kung anong ginagawa nila. Stress lang Siguro... Uy, ang dilim Huwag natin ilaw. Yun. Madiwanag pala Kamusta ka naman, Marcos? Okay lang? Tired ka sa biyahe? No? Baka galing Di tired yung Marcos Ha? Kumain ka? Ano kinain mo? Sabaw. Sabaw? Wow, sarap naman. Tapos may pizza sa ko. Nasaan sila, sila kuya? Nasaan sila? Nasa room yata. Aba, si Ranzo, grabe. Kakagaling lang niyang galing flight. Tinan mo naman, naglilinis ka agad. Ano yung linis mo, Ranz? Yung mga kortina na stock baga. Ayo, Ilang araw tayo muna. na-stop ilang araw wala. Naglalaba si Ranz. Puro alikabo Kapal na? Kapal na nalika po. Kaya inalaw ko lang muna. Ate naman, nunod pa yun ng Korea. Di ba? Yan si Ranz pagkadating namin naglinis, nagtanggal ng mga kortina dito. Tinanggal yung kortina dito. Tapos yun, ilabhan niya. At na-stuck nga ng ilang araw na wala kami. Wala na pupunas. So, puro alikabok. Sila JM, di ko alam kung tulog siguro kasi pagod din talaga sa naging biyahe namin, no? Pero ganun pa man, ang ending pa rin naman masaya kami dahil na-experience namin lahat ng hindi namin nararanasan.
ng magkakasama. Yun yung importante dun yung ano mang struggle, ano man yung ano. Ang importante pa rin sa huli, yung lahat tayo ay safe, di ba? Tingnan natin dito yung iba nating mga kasama. Dito ito sa loob. Ay, nandito si Makmak. Makmak, pagod ka sa biyahe, Makmak? Oo. Ha? Pagod? Oo, pagod po eh. Grabe. Ayun, bagsak si Makmak. Wala, tulog na. Matulog ka na dyan. Sige, good night. So, tingnan natin dito sa kabila. Ah, grabe si MJ oh. MJ, pagod ka MJ? Hindi naman. Sakto lang? Opo. Ayos. Mga bata ay malalakas pa resistensya nito mga tol. Kaya hindi sila napagod. Sobrang tagal din namin. Ilang oras tayo dun sa airport na nagantay? Parang 14 hours? 15 hours? Something ganun Sobrang tagal. Alam nyo ba ang ginagawa na lang namin? Hanap kami ng pagcha-chargean. Tapos tambay. Ayun, para lang mapalipas yung oras ng pag-antay namin. Pero sa experience ko naman doon sa GBA, nabibigyan ko naman ng rate na from 10, nabibigyan ko siya ng mga 8. Ganun. Kasi ang ano nila, hindi, 9 pa nga eh. Kasi natutuwa ako sa airlines na yun kasi ang talagang priority nila ay yung safety. Kasi doon ko na-experience na si Cairo, hindi sila papayag hanggat hindi mo na ikakabit yung seatbelt ng bata. Di ba? Sila alis. Talagang hindi sila alis, di ka nila Medyo tatantanan. nagagalit na nga sila. Hindi ka talaga nila tatantanan para sa safety ng ninyong lahat. Sabi nila, may baby, pakikabit nung seatbelt. Then kapag ka nakita nilang hindi mo naman talaga gustong ikabit or hindi sila alis hanggat hindi mo kinakabit yun. So doon lang ako naka-experience ng ganun. Pala yun yung GPA. O ano din siya, kumbaga hawak din siguro ng Hong Kong yung airlines ng GBA. So yun naman yung marirate ko doon. Then sa naman sa piloto na nasakyan namin, hindi ko alam kung ganun lahat. Pero siya napakaingat niya. Doon ko rin na rate ng 10 yung paglapag kasi sobrang smooth. Sobrang smooth. Nagtingin nga agad ako kay JM. Sabi ko smooth sabi nga ni JM, opo, sobrang smooth. Kasi yung iba kadalasan, syempre siguro din na hindi lang natatansya ng ganong katansya. Minsan nagbabounce. No. Pero siya, grabe, sobrang Nung smooth. nag-tour tayo, nag-bounce nung nag-tour tayo, nagkanda, Pag ulugan. pumunta tayo ng Cebu, Oh. di ba? Okay. So, yun guys, na-share na naman namin sa inyo yung mga naging karanasan namin nung pauwi kami. At ayun, huwag nyo kaming ibaba sa comment section, basta ina-admit namin na kami ang mali. May mali kami. Then, hindi ko alam kung may mali din sila. Dahil nga may nakapaskil doon na 30 minutes before dapat nandoon na. Pero yun lang, okay lang yun. Ang mahalaga na lang ay nandito na, safe na kami. At babawi naman sa mga pwedeng gawin namin dito. Yun lang. At sana maulit-ulit yung mga ganong pagkakataon. Bigyan tayo ni God ng pagkakataon pa na makapunta pa sa mga ibang lugar. Maging dito sa Pilipinas, kahit saan dito. Dito pa lang, marami na dito na pwedeng puntahan. So, ayun. Kahit saan, basta yung makakagawa ng memories na masasaya. Daddy. O sabihin mo bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. See you soon. See you soon.